Kamay at paa ang ilan sa mga pangunahing kailangan ng tao upang makapaghanap buhay at makagawa ng mga bagay-bagay. Ngunit paano kung ang mga ito ay nawala sa hindi inaasahang pangyayari? Nang dahil sa matinding kahirapan, lalo na sa Metro Manila, di maiwasan na pati ang mga kababayan nating may kapansanan ay mapilitang magtrabaho. Isa na dito si Kuya Michael, 33 taong gulang, tindero ng mami at pare sa Las Piñas. 3 taong kasal na at may 2 anak. Ilan po silang kumakayod para sa mga... Ako lang po, Ilang taon na po kayo nagtitinda? 18 taon. Sapat po ba yung kinikita niyo para sa pamilya? Hmm? Sapat po ba yung kinikita niyo para sa pamilya? Tama lang, pamilya. Magkano po yung... Magkano po yung... 300 or 500 a day. Tubong Valenzuela si Kuya Michael at di nakapagtapos ng pag-aaral. Natutunan ng pagluluto ng masarap na mami mula pa sa kanyang tatay. Ay, kasi yung tatay ko, ganito talaga negosyo niya. Natulong-tulong, tapos ngayon natuto. Bata pa lang si Kuya Michael nang maputol ang kanyang braso. Ganun pa man, hindi ito naging hadlang upang magpatuloy siya sa buhay. Sa makina, na aksidente. Yung masahan ng harina, pikiri. Maliit pa ako, 12 anyos pa ako noon. Pinilaruan ko lang. Wala eh. Ayun, disgrasya, di masabi. Sa 92.1 milyon na populasyon ng bansa, 1,443,000 o 1.57% ang may kapansanan ayon sa 2010 Census of Population and Household. Ang Region 4A ang may pinakamataas na bilang ng PWD sa 193,000, na sinundan ng National Capital Region na may bilang na 167,000, habang ang Cordillera naman ang pinakamababa sa 25,000. Ito naman si Kuya Ramon, 30 taong pedicab driver sa Pulang Lupa sa bayan ng Las Piñas. May 3 anak na napagtapos sa pamamasada ng pedicab at ngayon mga nagtatrabaho na sa call center. Bakit nagpapadyak ka din? Dahil... Exercise na. Saka kailangan magkano po. Magkano po yung kinikita niyo po sa isang araw? Saan 300. Yung pag mahina po, Mahina, mga 2 plus lang. Minimum. sapat po ba yung kinikita niyo po? Ay, kung sa ngayon, hindi na sasapat. O walang po ba na kwento niyo po kung paano kayo nangyari? Na mangingisda ako dati. Kasama ko ng tatay. Nasabit ng cross-jaw yung kamay ko. Isa sa bawat 5 PWD o 18.9% ang may edad na 0 hanggang 14 years. 3 sa bawat 5 o 59% naman ang may mga edad na pwedeng magtrabaho mula 15 hanggang 64 years. At isa sa bawat 5 naman o 22% ang may edad na 65 pataas. 12 million sa mga kababayan natin ang unemployed. Kung ang 12 milyong malulusog at may maayos na pangangatawan ang walang trabaho, paano pa kaya ang mga kababayan nating may kapansanan o PWD na may mga kakulangan at limitasyon? Sa kabila ng umano'y lumalago nating ekonomiya, tumaas ng 25% ang unemployment sa ating bansa noong 2013.
Nangangahulugan lamang ito na mas nadagdagan pa ang mga kababayan natin na walang trabaho at mas nagpahirap sa mga kababayan nating PWD na makahanap ng trabaho. Sa kabuuang bilang ng mga PWD, 59% ang mga maaaring magtrabaho. Yun ay ang mga may edad mula 15 hanggang 64 na taong gulang. Ang huli ay si Carlito, 8 taon ng tindero ng mani, itlog at iba pa sa Las Piñas. Ang kanyang asawa ay nasa Bicol, na kanilang probinsya, kasama ang kanilang 2 anak. Balit pa ako nun. Tapos po, Hanggang sa nasagasaan pa ako. ano po ba, pwede po ba pakikwento po ulit yung nangyari? Okay lang naman. Sige pa. Hindi rin. Balit pa lang ako talagang ano lang ako sa buhay ba. Kasi yung mga magulang ko, booking family, gano'n. Broken family. Kaya malit pa lang ako talagang nahubog na ako sa paghahanap buhay. Tinda. Una kong tinda noon, puto kutsinta. Puto ka siya. Tagal din po ako ng tinda. Hanggang sa hindi na nakapag-aral. Kasi balik, tumulog na ako sa mga kapatid ko ba. So ilang beses na rin siguro ako nawala ng pag-asa. Pero naloko yung buhay ko kasi simple Parang simple Hindi may plano sa akin ng Panginoon. Kaya ganun na lang po. Nag-aral po ba kayo na? Hindi na umpisa ko ng 6 ng hapon. Magdala ko tapos nagdala ko. Sisigaw ako. Sisigaw po, tapos may mga sukoy-sukoy naman. Simula na po kayo. Alas 6 na. Hapon po. Hanggang maliling araw. Saan po kayo nagsimula? Wala po sa bahay. Hanggang mula sa bahay. Hanggang saan po yun? Walang lupa. Walang lupa po sa road. Doon sa may labakan. Paano po yun kuya? Kung narinig ko po nakabenta kayo. Nagpapadala po ba kayo sa kanila? Ako, linggo-linggo po yun. Aling-aling po. Napadala. Kung okay lang po pwede po ba namin malaman kung magkano yung pinapadala? 1.5, depende sa kita po. Opo. 1.5, 1.6, ganun. Pinakababa kong padala, 1.5. 1.5 po ba? Sa isang linggo po yun. Bali sa isang araw po, magkano po yung kinikita nyo? Baka mababa ko pa, 100 yun. Mga parated. Kahanga-hanga ang pinakitang dedikasyon ni na Kuya Michael, Kuya Ramon at Kuya Lito sa trabaho. Gayon din ang pagmamahal sa kani-kanilang pamilya. Dahil sa kabila ng kanilang mga kapansanan, nagawa pa din nilang maitaguyod at masuportahan ng maayos ang pamilya nila. Bilang Pilipino at tao na may maayos at malusog na pangangatawan, naway makiisa tayo sa pagsasakatuparan ng mga batas para sa mga kababayan nating PWD. Naway itigilan natin ang pagtatangi sa mga PWD, bigyan sila ng pantay na pagtingin at iparamdam na hindi sila pabigat sa lipunan. Para naman sa mga kagaya nila Kuya Michael na may kakulangang pisikal o anumang uri ng kapansanan, naway magsilbi itong inspirasyon para sa inyong lahat. Marahil ay tama si Carlito. Siguro ngay may plano ang Panginoon kung ba't nangyayari ang mga to. Naway magbigay din ito ng pag-asa sa bawat isa. Dahil sa likod ng kapansanan ni Juan ay ang mga pangarap na di kayang hadlangan ng kahit anumang pisikal na kakulangan.